Magandang araw sa iyong lahat. Kami po ang panghuling pangkat na magpapatuloy sa ating mga talakayan. Panahon ng pagsilay ng kalayaan sa kasalukuyan at tatalakayin natin ang mga umusbong na panitikan sa panahong ito. Kami po ang ikasampung pangkat. Kasama ko po sina Amistad Munyan, ako po Arong Randy, Amodia Jamaica, at Alcano Charles Milan. Next slide yun. Ang unang umusbong sa panahon ito is ang nobela. Pag sabihin natin nobela, batid ng lahat na pumasok ang nobela sa panindigang Pilipino sa panahon ng Kastila. Mula noon, nanatili na itong bahagi ng ating panindigan hanggang sa kasalukuyan. Bagamat may panahon ito na naluklok at may panahon ding nananamlay. Subalit, muling sabigla dahil sa pagtangkilik ng mga mambabasa. Ang kauna-unahang tao na lumikha ng nobela is si Dr. Jose Rizal. Nagsimulang pagkilala ng nobela sa mga mambabasa Pilipino. Ang pinakasikat o pinakatanyag ng nobela na kanyang nagawa is ang No Limit ng Tere at ang Filibusterismo. Sa katunayan, ang dalawang nobelang ito is ginagamit din bilang kasangkapan, kagamitan sa pagtuturo ng ating mga kabataan. Naalala ko po nung ako po ay nasa ikasampung baitan, isa po sa pinakapaksa o na tinatalakay ng aming guro is ang No Limit ng Here na isinulat ng ating bayani na si Jose Rizal. Sunod nga, slide yun. Sa pagdaan ng mga taon, nagbago at uminlad ang nobela. Higit na napapanahon ng paksa at na naiiba rin ang estilo ng paglalahad ng mga pangyayari. Sa paglabay sa mga laing mga panahon, kay kasabay ng mga makabagong teknolohiya o bagong estilo ng buhay ng mga tao. Nag-iba din ang pagkilala ng nobela. Pwede na siya online, pabasa tag novel sa online, tinapoy book. Tungod po sa lain-lain nga kanang kabaguhan karon, lain-lain na po ang mga paksa na pwedeng mabuhat or mahimo sa tao. Kasagaran sa nobela is ang magbuhat ani kay nakadepende base sa experience sa tao or sa kinabuhi sa ubang tao. Nauso na ang paglahad na balik binita at di na rin gaanong mabagal at maligoy ang daloy ng mga pangyayari na paloob sa banghay bukod sa kaangkupan at kaugnayan ng paksa sa mga nagaganap sa paligid. Higit ngayon, may pagkakaiba. Next slide yun. Kadalasan nobela, kapag nagustuhan ng madlang mababasa, ang nobela ay isinapelikula. Aside nga, ang novel is mabasa, napoy iba na inspired ilan na buhatan og story or ilan na siya ihimo bitaw in intermedia. Ingon ana siya. Ang halimbawa is Maynila sa Kuko ng Liwanag. Ang kaning siya nga nobela is aside nga nana siya sa book, kani po siya nga novel kuno kay ilan ni siya gikuan into movie or salida kay Edgardo M. Reyes. Sa panahon ito, higit na radikal ang mga nobelista sa paglalahan ng katotohanan ng buhay. Higit ding natural ang gamit ng wika at walang pangimi sa panuligsa sa mga katiwalian ng pamahalaan at kasamaan ng lipunang ginagalawan ng tao. Sa unang slide, diba, nang-discuss ito nga, ang pagmugna o ang paggawa ng isang nobela is kadalasan is kaangkupan o kanang karanasan ng isang tao. Ang kaning siya nga kaning gibuhat ni Edgardo M. Reyes kaning Maynila sa Kuko ng Liwanag. Pag sabihin nating Kuko ng Liwanag, ito ay nangangahulugan ng
karanasan ng isang tao sa pamahalaan, sa kanilang katiwalian, kasamaan ng lipunan at ginagalawan ng tao. Next slide yan. Ako pa, diri yun? Jamaica. Sa yun lang po at magpapatuloy po sa ating talakayan ay si Inang Jamaica Amodia. At ako naman ang magpatuloy sa pag... Okay, madungog ra? Yes. O ma, madungog ra. Hello? Okay. O, madungog. At sige. So magpatuloy sa Edgardo Reyes, Efren Abueg at Luwalhati Bautista. Pinatutunayan ito ng mga nobela na gawa nila at sila ang itinuturing na mahuhusay at kilalang novelista ng makabagong panahon. So aside sa katong ni Efren ba to katong kuan isa pud ka novelist si Edgardo Reyes, Efren Abuel at Luwalhati Bautista. Usa po ni sila sa mga novelista nga itinuturing na mga magagaling at mahuhusay na kilalang novelista sa makabagong panahon. At si Eduardo Reyes naman, siya ay isa sa mga tinaguriang haligi ng panitikan. So, aside nila Edgardo Reyes, Efren Abueg at Luwalhati Bautista, kasama rin nila sina Andres Cristobal Cruz, Liwayway Arceo, Benvenido Ramos at iba pang mga nobelistang kilala na dahil sa pagwawagi nila ng Gawad Palangka. So, kani silang unom, usa na sila sa mga mahusay at magagaling na nobelista sa makabagong panahon. At nakilala din sila sa sa ilang pagwagi bilang isang Gawad Palangka. So, next slide. So dito, matutunghayan sa ibaba ang mga novelistang nanalo sa Gawad Palangka mula noong taong 1985. So, in 1985 to 1986, ito ay walang patimpalak sa nobela. Mao ni ang mga nanalo mga novels na nadaog sa Gawad Palangka in year 1985. So, ang pangalawa is 1986 to 1987, ang mga karanggalang banggit, mga aninong hubad ni Cyrus P. Borja, mga limbag sa lupa ni Muhammad ni Ramon V. Lim. In 1987 to 1989, muli walang binuksang patimpalak sa nobela. So, kari nga year, kay walay nahitabo nga contest sa nobela. In year 1989 to 1990, mga karangalang banggit gihapon na si Quadricentential ni Rosario de la Cruz, gagamba ni Rialdo Duque. At muli na namang hindi binuksan ng sumunod na taon ang patimpalak. So after the year 1989 to 1990, wala na'y kanang gi-open nga mga years after that years nga wala na gi-open nga mga contest or patimpalak sa nobela. Next slide. So, sa diyang napapanahon ng paksa ng dalawang nobela, nagwagi ng Gawad Palangka noong 1986 to 1987. No sa based sa kato kong gistorya na ay duha ka nobelang nagwagi noong 1986 to 1987. Ito ay sa nobela ni Cyrus P. Borja na pinamagataang Mga Aninong Hubad. Nakatawag pansin ang mga pangyayari sa isang lalaking nabaon sa isang malaswang hanapbuhay. Ang pagbibili ng laman, kumita lamang ng salaping maitustos sa kanyang pag-aaral. So, sa kaninga nobela ba kay puan kayo sa aside sa ingon ni Randy nga ang nobela is kanang totoong buhay or karanasan. So kaning nobela ni Cyrus P. Borja nga Mga Aninong Hubad, mao po siya kanang karanasan ng isang tao nga si
Kanong isang lalaking nabaon sa isang malaswang hanap buhay. Murag ka ng grabe na kayo nga trabaho ba iyang gibuhat para lang maitustos ang kanyang pag-aaral, no? So next is inilalahad naman sa nobela ni Ramon V. Lim ng mga limbas sa lupa ni Muhammad. Ang masasaklap na karanasan ng mga manggagawang nagtatrabaho sa gitnang silangan, gayon din ang ginagawang pagsasamantala ng mga ahensya rito sa Pilipinas at sa Saudi Arabia na nangangalap ng mga manggagawang maghahanap buhay roon. So mga limbas sa lupa ni Muhammad, diri kay murag karanasan ng isang tao na magtrabaho sa ibang bansa, no? Diri murag diri kay gusto nilang pumunta sa ibang bansa upang mangangalap na maging isang manggagawang maghahanap buhay roon para umunlad ang kanilang mga buhay. So next slide. Okay, wait. Isa. So, ang isang halimbawa sa nobela ay ang pinamagatang Ang Igorota sa Bagyo. So ang nobelang Ang Igorota sa Bagyo ay sinulat ni Dr. Fausto B. Galauran. Si Fausto J. Galauran ay ama ng nobela at maikling kathang Tagalog ng Liwayway. Siya ay sinilang noong 13 ng Oktubre 1904, isa sa mga Pilipinong manunulat na may pinakamaraming nasulat na tapos sa kursong panggagamot, nahilig siya sa gawaing pagsusulat. Naging kasapi siya ng samahan ng mga manunulat na Ilaw at Paniti at Akademya ng Wikang Pilipino. So, ang Igorota sa Bagyo, so ang pangyayari o nahitabo, ito ay hango sa matandang kwento ng isang Igorota. Naiwan natin kung ang kaning story is tunay na pangyayari or isang kathambuay lamang sa isang Igorota. So, sa harap ng darawang pakapis, ang malungkot na mukha ni Serafin Alma de Dios ay walang sawang hinagan ng liwanag ng lumulubog na araw. Grabe lawom kayo ang mga words pero ang meaning kay sobra pud ka balipod. Murag sakit pud kayo ang meaning. So, si Serafin Alma Dios ay anak ni Don Jose. Isang Kastila, ngunit ang mama ni Serafin Alma Dios nga namatay na ay isang Pilipina. So, ang papa ni Serafin Alma Dios ay isang Kastila at ang ina na namayapa ni Serafin ay isang Pilipina. Si Serafin Alma Dios ay isinilang dito sa Pilipinas. Siya ay lumaki at naging lisensyado sa medisina sa University of Santo Tomas. Kailangan ni Serafin na pumunta sa Madrid. Kanang labag man siyang kalooban nga muadto siya sa Madrid upang maging isang dalubhasang doktor. Maunay gusto sa iyang amahan na si Don Jose. So ang sinakyan niyang galyon ay inabutan ng malakas na bagyo. Ito'y lumubog at siya'y napadpad sa dalampasigan na hindi niya batid kung saang lugar. So ang gisakyan ni Serafin Alma Dios kay naagtan og kusog kayo nga bagyo at kaniyang sakyan kay nalunod og naabot o napadpad si Serafin sa usa ka dalampasigan na hindi niya batid kung unsa to nga lugar. Naglakad siya paloob sa gubat upang makahanap ng mga taong maaaring naninirahan doon. Dahil sa matinding pagod, siya hinimatay
At nang nagising ay tumambad sa kanyang isang babaeng kayumanggi. Kaagad tumakbong palayo ang babae nang makitang nagkamalay na si Serafin. No, dahil kanang tungod sa kanang grabe kakapoy ni Serafin, no? Kay kuan, himatay siya. Ngunit sa kanyang pagising, tumambad ang isang maganda at kayumangging babae at ang katong babae nidagan palayo kay nakit-an niya nga nagkamalay na si Serafin. So ang nga nato sa babae nga nakakuan ni Serafin kay si Imay nga anak ni Apo Lakay na pinuno ng kanilang tribo. Ipinagbigay alam ni Imay sa ina na tungkol sa lalaking nakita niya. Kaagad hinulaan ni Mansip-ok na iyon ay masamang espiritu. Ito'y kanilang pinuntahan upang patayin, ngunit humadlang si Imay at itinuro sa mga kapwa katutubo ang ituktok ng bundok na pinanggalingan ni Serafin. No? Si Masip-ok, abi niya masamang espiritu si Serafin na ilang giadto og ilang tangpat yun, ngunit nibabag o humadlang si Imay nga itinuro niya siyang kapwa Himay ka. Huwag tang siya, may? Ay, yun. Mura. Next slide sa lang yun. Imuha sa lang. So ngayon magpapatuloy tayo. Again, magandang araw sa inyong lahat. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang buod ng Dasalang Perlas ni Antonio Simpio. Isa ito sa halimbawa na nobela. So, ang pabagat ay Dasalang Perlas, kayamanan ni Impong Huli, binubuo ng 6 na malalaking butil at sa pagitan ng malalaking butil na ito ay natutuhog ng sunod-sunod ang maliliit na perlas. Sinisimbolo nito ang kanyang 6 na anak. At ang may akda ng kwento ito ay isang batikang nobelista na sumulat ng mga sumusunod na nobela, Ang Mga Ulila, Pusong Lumuha, Rosa Birhen, Ave Maria, Magandang Lulong, Pangarap Lamang, at Dalagang Bukid at iba pa. So ngayon, ibabahagi ko sa inyo yung buod ng Dasalang Perlas ni Antonio Simpio. So, si Impong Huli ay isang matandang lampas na sa 60 taong gulang. Magaspang na at kulubot na ang kanyang muka at nahukot na ang kanyang katawan dahil sa mga kahirapang dinanas sa buhay. So, si Impong Huli ay isang babae, matandang babae. Tapos, ang kanyang hamak na dampa ay nakatirik sa isang maliit na solar sa bayan ng San Roque. So, si Impong Huli ay nakatira sa San Roque. Ang kanyang dampa ay butas-butas, ang mga dingding, bali-bali ang mga sahig, nakawayan at ang bubong ay pinaglalagusan ng araw at ulan. Si Impong Huli, noong unang panahon, noong kabataan pa niya ay anak siya ng mayaman. Kumbaga may kaya sila.
Sa gulang na humigit kumulang sa 20 taon, siya'y napakasal sa isang mabait at ulirang lalaki na si Mang Pepe. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 6 na supling. So, nagkaroon si Impong Huli at si Mang Pepe ng 6 na supling, 4 na lalaki at 2 babae. Ganap na sana ang kanyang kaligayahan sa buhay kung hindi lamang maagang kinuha ni Bathala ang kanyang kabiyak na si Mang Pepe. So, maagang namatay o nabawian ng buhay si Mang Pepe. Kaya maagang nabiyuda si Impong Huli. Bago pinawian ng buhay ang asawa ay may higpit na ipinagbilin kay Impong Huli na pakamahalin at pagpapag-aralin ang mga anak kahit na siya'y gumapang pa sa kahirapan. So, sabi nga ni Mang Pepe kay Impong Huli na pag-aralin ng mabuti ang kanyang mga anak kahit pa gumapang pa si Impong Huli sa kahirapan. So, naging matapat naman sa pangako sa asawa si Impong Huli. Naipagbili ang kanilang mga lupain at nang makatapos ang pinakabunsong anak ay wala nang natira sa kanilang kabuhayan kung ang maliit na solar sa San Roque. Ang kanyang panganay na anak, si Amado, ay isang tanyag na abogado. Ang pangalawang anak naman niya, si Octavio, ay isang espesyalistang doktor na. Ang pangatlong anak naman niya, si Jose, ay isang mayamang mangangalakal na. Ang pang-apat at panlima sa kapwa babae ay mga guro na at nagtuturo sa paaralang bayan, at ang pinakabunsong anak niya, si Alberto, ay isang binatang manunukat ng lupa at dumayo sa Mindanao upang doon makipagsapalaran. Sa kabila ng kahirapan, si Impong Huli ay may isang natatanging kayamanan. Isang dasalang perlas na binubuo ng 6 na malalaking butil, at sa pagitan ng malalaking butil na ito ay natutuhog ng sunod-sunod ang maliliit na perlas. Si Impong Huli ay nag-iisang naninirahan sa kanyang dampa. So, si Impong Huli, wala siya'y laing kuyog sa iyang balay kundi siya ra nag-inusara. Kay iyang mga anak man kay nasa Maynila. So, ang 5 niyang anak ay nasa Maynila naninirahan kasi may mga trabaho na ito. May abogado, may doktor, at iba pa. So, doon sila naghanap buhay. Ang kanyang ikinabubuhay ay pag-aalaga lamang ng baboy at manok at pagtatanim ng mga gulay na kanyang ipinagbibili na ang ani. Isang araw, ang matanda ay nagkasakit at tanging ang kapitbahay niyang dalagang si Loring ang dumamay sa kanya. So, siya di ba, ningon man ko nga siya ra usa sa. So, wala siya'y kuyog. So, naman siya'y silingan nga si Loring. So, si Loring ang kauban sa ilang balay. Si Loring pod ang dumamay sa yaha. And then, sinulatan niya ang mga anak at sinabing siya'y may sakit. Sumagot sa sulat ang abogado na hindi siya makakadalaw sa ina dahil sa marami siyang ginagawa. So, sabi ko nga kanina, nasa Maynila yung mga anak niya at isa doon ay abogado. So, nagpadala naman ng sulat ang kanyang abogadong anak nung nabasa niya na may sakit ang kanyang ina. Pero ang kanyang reply ay hindi ito makakadalaw kasi nga busy.
So, ang doktor naman ay marami raw siyang pasyente. So, ang mangangalakal ay nagdala ng 5 pesos sa giro postal na hindi naman nakuha ng may sakit sa tanggapan ng koryo. So, nagpadala naman siya usa ka anak nga mangangalakal. So, nagpadala og 5 pesos dito sa giro postal pero kay lagi nay sakit so wala nakuha sa koryo. So, ang dalawang babae hindi sumagot sa sulat ng ina. Ang sulat kay Alberto ay bumalik dahil sa wala na ito sa dating tirahan. Gumaling ang matanda sa talaga ng Diyos at hindi sa talino at bisa ng gamot ng doktor. So si Impong Huli ay sige na siyag ampo nga kanang kung ano na iyang sakit kay lagi gusto pa niya makuan niya iyang mga anak makauban ana. So sa iyang pagpray so kanang gumaling jud siya. Tapos nang bumuti-buti ang pakiramdam ni Impong Huli ay naisipan niyang dalawin sa Maynila ang mga anak, 'di ba? Sabi ko nga kaganina gustong-gusto ni Impong Huli na dalawin ang mga anak niya. Pero nga malayo yung Maynila sa San Roque so hindi talaga hindi madali na bumiyahe ng malayo. So, ang una niyang pinuntahan ay si Amado, sapagkat ito ang panganay at siya'y dapat ang unahin. So, si Amado man ang pinaka magulang sa tanan nga iyang anak, so iyang giuna si Amado. Wala sabay si Amado nung pumunta si kanang Impong Huli. Hindi maganda ang pagtanggap sa kanya na manugang na si Taing at ng kanyang mga apo. Gabi nang dumating si Amado na may kasamang kaibigan. Nagkainan at nag-inuman ang magkakaibigan. Hindi napansin ni Amado na may kasamang isang kaibigan nito ang nakapansin sa matanda at sinabing may bago pala silang alilang matanda. So, murag kanang sa dikto pag-ingon sa iyang mga amigo, kay murag nauwaw si Amado. So, murag iyang gi-deny nga iya tong inahan ba. So, wala niya giingon sa iyang mga amigo nga ay ako man ang inahan ana. So, iya din gipasulod si kanang iyang mama, iniban niya ang pangutana or pag-istorya niya sa iyang mga amigo. Tapos iyang gipasulod ang iyang mama ay gipasulod iniban niya sa pansin. Ay gipahawa ang iyang mama sa harapan ng mga kaibigan ng kanyang anak. So, kinaumagahan ay nasuko si Impong Huli ni Amado. Tapos, sumagot ito ng nakakahiya ang itsura ng ina. So, ana si Amado sa iyang mama nga kanang pakauwaw raman kay pakauwaw imong pamantang hitsura ana kay tiguang na gud si Impong Huli kulubot na gud siya so nauwaw guro to si Amado. Gayon na lamang ang pagdaramdam ng matanda. So nasakitan pud ang si Impong Huli sa giingon pud siyang anak. So lumuluha siya nagpaalam sa mag-asawa at pinigilan siya ni Taing ngunit pinagsabihan ni Amado ang asawa na pabayaan na ang kanya ina sapagkat matigas daw ang ulo nito. So
ana man sila nga gahi daw kayog ulo ang inahan, so ipasagdaan na lang siya no nga ni hawa na. So ang sumusunod na tinungo ni Impong Huli ay ang bahay ng huli ay ang bahay ng anak na si Octavio. Si Octavio kay isang doktor. So wala pag-agto ni Impong Huli sa bahay ni Octavio, wala dikto ang anak niya. Ang nakita na niya ang kanyang manugang na si Leonor, isang mistisang insik na may masamang ugali. So na naman sa asawa si Octavio. So katong asawa ni Octavio nga si Leonor, insik man to, so naapoy ka ng masamang ugali. Tapos ang pagkamano ay iniwan na sa labas ng bahay. So nagmano si Leonor kay lagi siguro show respect, pero naman siya pagkamaldita. Wala niya pasudla si Impong Huli sa balay. So hindi man lamang inayaan sa loob ng bahay ang biyanan. So tanghali na nang dumating si Octavio, so siguro si Impong Huli kay naara dito nagpaabos sa gawas. Natuwa ang doktor na makita ang ina. Si Octavio ang pinakamalapit sa ina noong maliit pa siguro si Octavio sa tanan-tanan niya anak, si Octavio ra siguro ang pinaka-close. Tapos inayaan ni Octavio sa loob ng bahay ang ina at isinabay sa pananghalian. So habang sila kumakain ay nagdabog si Leonor. Kay lagi na pagkakuan po ni si Leonor masamang ugali. Nagdabog-dabog siya kay di siguro siya ganahan nga naadikto ang tiguwang. At narinig ni Impong Huli ang pagkakagalit ng dalawa. Hindi nakakain ang matanda at nagpaalam na siya sa anak na umalis ito sa silid. Masama man ang loob ay pinayagan ng umalis ni Octavio ang ina. Lumuluhang umalis ang matanda. So biskan pag kanang sakit na kayo sa kasing-kasing sa inahan o sa kainahan kay kanang nihawa na lang in town siya para wala na gubot ba. So naisip ni Impong Huli na puntan si Don Jose, isa sa mga anak ni Impong Huli, sa tindahan nito ng mga alahas sa Avenida. Ayaw siyang papasukin sa loob dahil sa kanyang maruming kaanyuan. Sa takot niya sa gwardya ay lalo siyang napapasok sa loob ng tindahan. So dito niagtuman to si Impong Huli sa alahasan. So dili siya pasudlon kay lagi marumi siguro ang mga kasuotan. Tapos sa takot niya sa gwardya ay lalo siyang napapasok sa loob ng tindahan. Tapos nagkaroon ng kaunting kaguluhan kaya't napalabas si Don Jose mula sa pribadong silid nito. Nagkita ang mag-ina, tinawag ni Impong Huli ng anak si Don Jose ngunit hindi ito kumibo. Inakala ng mga taong naroon na sira na ang ulo ng matanda. Palihim na inutusan ng Don ang kanyang tsuper na dalhin ang sa bahay ang matanda at pagkatapos ay sunduin siya at uuwi siya. So si Don Jose kay mura po siya nauwaw sa pamantang siyang inahan, so wala jud niya gikuan pod nga iyang inahan, giangkon nga inahan. So ang dinatnan ng matanda sa bahay ng anak ay mag-inang katulong ng Don, sina Aling Salud at Juana. Hindi makapaniwala ang mag-ina na anak ng matanda si Don Jose dahil hindi makapaniwala ng mag-ina na anak
Namatanda si Don Jose dahil sa itsura ni Impong Huli. Sa dakong huli ay napapaniwala rin ng matanda ang mag-ina habang sila'y nag-uusap ay nakalpas sa pagkakatali ang mabagsik at malaking aso ni Don Jose. Ito'y walang kinikilala kundi ang Panginoong Don. Buong bangis na dinaluhan nito si Impong Huli at pinagkakagat-kagat. Hindi ito masawatan na mag-inang katulong. So tumakbo na lang ang matanda patungo hagdan hanggang siya'y nahulog at napagulong-gulong. So wala nang malay ang matanda na handusay sa puno ng hagdan. Putok ang kanyang noo na dinadaluyan ng masaganang dugo, hindi pa rin siya nilulubayan ng pagkagat ng aso. Noong dumating si Don Jose, pinalo niya ang kanyang baston ang aso. Nakasakmal sa binti ang kanyang ina, kaya't binitawan nito ang matanda. So nakatakas ang mga ero, so gikagat-kagat ang matanda luoy kestanan. Sinugod sa paggamutan si Impong Huli at binantayan siya ni Aling Salud. Pinagsabihan ni Don Jose ang mga kapatid na babae at kasama ang kanilang asawa ay dumalaw ang magkapatid. Hindi sila nagtagal sa paggamutan gawin ngunit sa katuyan ng pagsila ng sine ng magaling wait lang So, lahat ng anak ni Impong Huli ay tinaboy lamang siya. So, siguro na-feel sa iyang mga anak kanang dili na nila need ang ilang inahan kay lagi na sila yung mga kanang professional na ang uban, tapos murag ilang inahan kay tiguwang na lang, so wala na sila paki. Pinatira si Impong Huli kinaluling sa kanilang bahay. Kinausap siya ng kanyang anak at sinabing bakit di pa daw siya ipagbili ng lupa at bahay sa lalawigan at sa Maynila na manirahan. Kinasapat ni Luling si Mr. Robles at pinaglabas na may utang sila nito na 500. So agad umuwi si Impong Huli sa lalawigan. Niuli si Impong Huli, tapos ipinagbili niya ang, di ba na anamang ko ganina nga na ay gibuhi agto sa San Roque ang ginabuhat man ni Impong Huli kay mag-alaga og mga baboy, manok ug kanang magtanim og mga palay. So ang katong iyang 3 ka baboy at 3 ka dosinang manok kay umabot ng 550. Tapos, na pagbilhan, pinagdala niya
sa mag-asawang Tuwing ang 400. Tapos nalaman ni Amanda at sinumbatan ang ina. Dahil doon nalaman ni Impong huli na niloko siya ng kanyang anak. So, dili day siya tinuod sa. So, pagbalik niya ng lalawigan, masama ang kanyang loob. Nadatnan siya ng kanyang bunsong anak dahil sa tinulungan ni Alberto. So, ang pinakabunsong anak man niya kasi Alberto. So, si Alberto ay iyang gitabangan ng kanyang ina. Pinatayuan niya ito ng bagong bahay. Pinaghanda pa niya ang ina para sa kaarawan nito. Inibitahan niya ang mga kapatid para sabihin na wala silang utang na loob. Nagkalabasan sila ng sama ng loob at pinatawad ni Impong huli ang mga anak. Pinakasalan ni Alberto si Luring at masaya nilang kapiling ang kanilang butihing ina na si Impong huli. So, 'di ba? Sa pinakalas gihapon kay dako Japon ang gugma sa usa ka inahan dito sa mga anak, biskan pag sakit na kaayo ang ginabuhat sa mga anak dito sa inahan. So, mao ni ang suliranin, tapos mao ni ang tunggalian, tapos ang mensahe, tapos reaksyon. So, ang reaksyon nako kay kanang dapat pahalagahan natin ang hirap ng ating magulang. Mapagtapos lang tayo sa pag-aaral. Dapat nating suklian ang sakripisyo at hirap nila. May taguyod lang tayo. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak. So, next. Arong. So bago tayo magpatuloy sa aking kwento, magbalik muna tayo sa naudyok na kwento ni Ma'am Jamaica Amodia. Okay, sir. Ibalik sa unang slide yan. So, balik ko na lang nako ang kuan. Sorry, pasensya po. Hinay kayo ang signal. So, balik na lang ko sa una. So, ang kwento or ang nobelang ang ignuruta sa Bagyo, ito ay isang pangyayari o karanasan na hango sa isang matandang kwento ng isang igorota na ito ay one natin kung isang tunay na pangyayari o isang katang buhay lamang. So, sa harap ng dununggawang kapis, ang malungkot na mukha ni Serafin Almadios ay walang sawang hinagkan ng liwanag ng lumulubog na araw. Si Serafin Almadios ay anak ni Don Jose, nga isang Kastila, ngunit ang kanyang namayapang ina ay isang Pilipina. Siya ay pinanganak dito sa Pilipinas, lumaki at nag-aral at naging isang lisensyadong medisina sa UST or Universidad ng Santo Tomas. Kailangan ni Serafin Almadios na tumungo sa Madrid, ngunit labag ito sa kanyang kalooban upang maging isang dalubhasang doktor at maunay gustong ibig or gustong mahitabo sa iyang papa nga si Don Jose. So, while naglakbay si Serafin gikan sa Lingayen hangtod sa Madrid, so ang kanyang sinaksakyan na dayon ay inabutan ng malakas na bagyo. Tungod sa usog kaayo nga bagyo, ang iyang gisakyan ay nalubog at napadpad si Serafin sa isang dalampasigang di niya alam o di niya batid kung anong lugar ito. Naglakad si Serafin kay naglakad siya paloob sa gubat upang maghanap ng mga taong na maaring naninirahan doon.
So dahil sa kanyang pagod sa paglalakad, siya'y nawala ng malay. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata, ay may tumambad ng isang payumangging babae. Kaagad tumakbo palayo ang babae nang makitang nagkamalay si Seraphine. So ang ngan sa babae di ay kay si Imay, anak siya ni Apulakay na pinuno ng kanilang tribo. So, ipinagbigay alam ni Imay na ang ina sa iyang ina ang tungkol sa lalaking nakita niya. No? Kaagad hinilaan ni Mansipok Moy nga mauna ang ina ni Imay na si Seraphine ay isang masamang espiritu. Ito'y kanilang pinuntahan upang patayin, ngunit humadlang si Imay at itinuro sa mga kapwa katutubo ang ituktok ng bundok na pinanggalingan ni Seraphine. Ito'y nababalot ng puting ulat na udlot ang pagpatay. Nahintakutan ang lahat sapagkat sumasaisip nilang baka ang lalaki ay sugo ng kanilang bathala. Baka anak ni Buga na anak, sumasaisip nilang baka ang lalaki. Dumating si Galudan, punong kawal ng lahi. Ilang gihatot si Seraphine sa Fawi or bulwagang pinagdadausan ng pulong ng matatandang mamamayan. So dito pinagyaman ni Imay. Si Galudan ay naging kaibigan ni Seraphine. Nung isinasalaysay ni Seraphine sa kaibigang katutubo ang nangyari sa kanya. So si Seraphine iyang gisaysay, iyang gistory ug unsay nahitabo ni Seraphine. Nalaman ni Seraphine na galit sa kanya si Mansipok at nabatid niya na si Imay ang nagtatanggol sa kanya upang huwag siyang patayin. Nang lubusan ng magaling ang binata, siya'y binihisan ng bihis igorote. So, sa paggaling ni Seraphine, giilisan siya og kanang ilis nga pang igorote or igorot. O gitudluan pud siya unsaon pamumuhay sa gubat ba. So, gitabangan ni Seraphine si Imay sa mga gawain at ang si Seraphine naman ay mga gawaing panlalaki. Ngunit sa kaugalian ng lahing igorote ay mga gawaing pambabae. Madalas tuloy tuksohing babae si Seraphine ni Olofa, bunsong kapatid ni Imay. Sina Olofa at Seraphine ay naging magkaibigan din. Dumaan ang mga araw at sinabot ng kamalasan ng kanilang tribo. Ang paniwala nila ay nagmamarangot ang kanilang bathala. Ang mga ngaso ay walang mahuli, bihira sa ang ulan at ang dating masasarap na pagkain ay wala ng lasa. Kasabay noon ay nagkasakit ang mga bata at kabilang dito si Olofa. No? Naabot ang adlaw nga ang ilahang grupo or tribo kay naabtan og kamalasan. Ang ilang mga paniniwala kay namaramot daw sa kanilang mabathala. Ang ilang mga ngaso wala na day mahuli. Ang bihiri na daw ang ulan at ang mga pagkain daw wala ni lasa. Ginamit ni Mansipok si Olofa at ang lahat ng paraan ng magpagpapagaling ay nabigo. Naisip ng albularyo na paluin ang bata upang mapaalis ang masamang espiritong nakadagan sa katawan nito. Humadlang si Seraphine sapagkat nalalaman niyang mamamatay si Olofa. Agad siyang sinurot ni Mansipok at itinuturing na masamang espiritong ayaw masaktan sa pagpalo. Naniwala naman si Apulakay at iyang pinag-utos sanang patayin si Seraphine. No? Nangako si Seraphine na iyang ayuhon ang bata para mapantuyan, para iyang ma-prove na dili siya
masamang espiritu. So, ang kondisyon ay walang sinumang makikialam sa anumang paraan ng kanyang pagpapagaling at pababayaan siyang mamumuhay doon ng malaya kung mapagaling niya ang bata. So, naa sila ay kanang kondisyon kung walay kunoy makialam o walay makialam kung unsay kanang gusto or way ni Serapin para mapagaling niya ang bata. Mao na ang ilahang kanang kondisyon. Wala siyang mga gamot kahit kumuha na lamang siya ng mga ugat sa mga dahon upang ilunas sa may sakit na walang nambisa ang lahat. Lalong lumubha ang karamdaman ng bata. Walang nagawa si Serafin kundi dumalangin sa Diyos. Nang makita ni Apulakay ang kalagayan ng bata, ay agad na ipinadakip si Serafin upang pugutan ng ulo. No, after nakita ni Apulakay nga si Ulufa, nga iyahang anak, may kanang kuan na kayo, baka nang lubha na kayo ang karamdaman or sakit na feel sa bata. At doon, pinadakip ni Apulakay si Serafin upang pugutan ng ulo. Doon nakahanda sa kanya ang pagpugot kay Serafin nang biglang sumigaw si Imay buhat sa kubo na wala ng lagnat si Ulufa at ito'y tuluyan ng gumaling. So naudlot ang kanang sa pagdala ng pagpugot ng ulo ni Serafin, biglang may sumigaw at ito ay si Imay doon sa kubo na pinanggalingan niya. Sumigaw siya na wala ng sugat o lagnat si Ulufa at ito'y tuluyan ng gumaling. Lumipas ang mga araw ng payapang pakikipamuhay ni Serafin sa mga katutubo. Sa pagdaraan ng panahon ay natauhang ibigin ni Serafin si Imay. So after how many weeks, days, or years, no, natutunan din na mahalin or ibigin ni Serafin si Imay. Tinuruan ni Serafin si Imay ng pag-ibig. Nagtagumpay ang binata na madama ang dalaga, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. No, doon nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Minsan ay mangangaso ang mga kawal ni Apulakay, kasama sina Galudan at Serafin. Bigla na lamang nilang natagpuan ang isa nilang kasama, si Sakli, na nakahandusay at pugot ang ulo. Natiyak agad nilang kagagawa nito ng mga kabig ni Apo Dani, kaaway ng kanilang ato o isang bayan-bayan sa nayon ng mga igoroteng hindi nila kapangkat. Kailangan ni pinaghiganti ang sinapit ni Saklit. So, tungod sa sinapit ni Saklit katong nakita nila nakahandusay na wala ng ulo, no, kailangan nilang Apulakay na ipaghiganti si Saklit. Magkandarao sila ng isang kanyaw. Ang kanyaw ito ay isang muraog laban. Naghihiganti ay isang manok na puti ng tatagpasan ng ulo. Kung kanino bumagsak ang manok ay siyang aatasang sa paghihiganti. Ang kumikisay na manok ay lumilipad ng paikot-ikot at bumagsak kay Serafin, kaya siya ang natasang humanap sa pumatay kay Saklit at bawiin ang ulo nito. No? Ang kahulugan doon ng pagbagsak ng manok sa kanya ay siya ang naatasan ng bathala na gumanap sa paghihiganti. So kung ang kahulugan daw ato, ang meaning daw ato sa pagtagak sa manok sa iyaha, kay mao daw to ang naatasan or gisugo sa bathala na gumanap sa paghihiganti. Itinurong lahat sa kanya ang mga dapat gawin at sinimulan na niyang maghalughog sa kabundukan. So after atong itinurong lahat, after gitudluan si Serafin sa mga buhaton or unsay dapat gawin sa pagkuan, ay sinimulan na niyang
maghalugpog sa kamundukan, nagsuri-suri na siya didto. Sa kamundukan ay may nakatagbo siyang isang may kalakihang igorote. No, kumanda siya sa pakikipaglaban, ngunit ang igorote umurong at nagwikang, "Diyos ng mga Kristiyano, iligtas po ninyo ako." No, sa kaniyang paglalakbay sa kamundukan, nakatagpo siya ng isang kalakihang igorote. No, humanda nag-andam siya kay para kunong makipaglaban. Ngunit ang igorote ay umurong at nagwikang nagsagit siya, "Diyos ng mga Kristiyano, iligtas po ninyo ako." Hindi ginalaw ni Serafin ang igorote, wala niya gihilabtan. Sa halip ay tinanong niya kung saan niya natutunan ini. Sinabi ng igorote na iyon ay turo sa kanya ng maputing apo. Nagpasama si Serafin sa mabuting apo na isa palang misyonerong haring Kastila na destino sa Pook na iyon upang ikalat ang Kristiyano. Nagkakilala sila at sinasay ni Serafin ang mga pangyayari sa kanyang buhay, gayon din ang kanyang pakay sa Pook na iyon. Si Apo Dagmi naman pala ay kaibigang pari at nasa ilalim ng kanyang mga pangaral. Sinusunod nito ang bawat habili ng pari. Sa pamamagitan ng misyonero ay napagkasundo ang dalawang ato na dating mahigpit na magkaaway. Pagkatapos nagkasundo ang dalawang ato, ay ipinasya ni Apo Lakay na ipakasal na si Imay at sa lalaking ipinagkasundo sa kanya. Iyon na lamang ang pagkalamdam ni Serafin sapagkat inibig na si Imay. Malungkot niyang nagpaalam sa dalaga. Labis ding nagdaramdam si Imay sapagkat pinakaiibig niya si Serafin. So, si Serafin kay nagpaalam na siya kay Imay, kay si Imay kay murag ipakasal na siya sa lalaki nga pagsundo sa iyang nga no? Si Serafin ay si Imay po kay labis din nagdaramdam kay lungkot si Imay sa pagkat Serafin daw lungkot si Imay sa pagkat habang tumatakas ay mo lamang ang pagkabigla ng binatak sa nalaman niya sumunod pala sa kamutihan. So sa paglakaw ng Serafin, wala siya kay baw nga si Imay di ay nasunod niya. Napagpasyahan ng dalawang ama kinalang ang lahat at sila ay magkasamang tumakas. No? Sa kasamaang palad nila ay madakip ng mga So, after atong nahibaw-an ni Serafin nga si Imay di ay sunod ni napagpasyahan na sa duha nga tumakas. Ngunit sa kanilang pagtakas ay nadakip sila sa tauhan ni Apo Lakay. Mao ni ang papa ni Imay. At dinala awa ang dalawa sa ato at napagpasyahang patayin. After nilang nadakip, nagdala sila sa dalawa sa ato at gikuanan sila, gipasyahan sila nga paktyon.
Walang nagawa ang magkasintahan kundi ang dumalangin sa Diyos. Walay nabuhat si Serafin ug Imay kundi ang pagpanalangin sa Diyos. Nang idinaos na ang kanyaw ng pagpatay ay biglang lumindol, kaya't nagkagagulo ang lahat. No? After na idaraos ang kanyaw, mo ang kanyaw kay mo ni ang kuan nga pakyo na daw si Serafin at Imay, ngunit sa kasamaang palad, biglang lumindol at nagkagulo ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang lumilitaw si Olofa at kinalagan sina Serafin at Imay. Nagsipang gubli ang tatlo. Ang mga igorote ay natagpuan na ng gumuguhong bundok ng uyuhod. No, ang mga igorot daw kinatakuban sa bundok nga uyuhod tungod sa lindol. Nang makaraan na ang lindol, sina Serafin ay nagtungo sa bahay ng mabuting hapon. No, nahuman ang linog, si Serafin kay niadto daw sa bahay ng mabuting apo. No? Ang bahay pati ang simbahan ay gumuho at ang pari ay nag-aagaw buhay. Pag-adto niya, ang bahay daw, ang pari, o ang simbahan ay gumuguho niya. Ang katong pari daw kay nag-aagaw buhay na tungod ko sa lindol. Sa kabilang paghihirap nito ay nakapagsalita pa rin. Bisan sa nagagaw buhay na ang pari, nakasturya paghihapon siya. Si Imay ay nakuha pang binyagan ang pangalang Maria Trinidad. Ang kanyang sinulangan ay makikilala raw sa pangalang Val Trinidad. Saka lang bisan pa sa kabila ng paghihirap sa pari ba or sa nilang tulo ay nagsalita pa si Imay nga siya pa ay nakuha pang binyagan pa ni Imay sa pangalang Maria Trinidad ang kanyang sinulangan at makikilala raw ito sa pangalang Val Trinidad. Binanggit din na darating ng araw, no? Ni istorya si Imay nga darating daw ang araw na ang kanilang puok ay makilala rin sa buong daigdig. Itatayo nito ang isang magandang katedral ng Diyos. Sa kaning Val Trinidad, dito daw itatayo ang isang magandang katedral ng Diyos. Kaingitan kayo ng iyong mga kapatid at dadalawin kayo upang masdan at hangganan ng inyong mga pananaw, tahanan at kabihasnan. No? Kung ito ay totoo, isang katang isip lamang ang kulang iyon ng isang pari ay natupad pagkaraan ng mahigpit ng 1,200 taon. Ang nawaglit lamang na kasaysayan ay ang pangalan ng paring nagsabi ng lahat ng ito. Tumawa ang ending sa nobelang Ang Igorota sa Bahay. Salamat. So, dadako naman tayo sa ikatlong nobela. So, ang kanilang mga sugat ni Genoveva Edroga Matote. So, ang nobelang ito is nagtamo ng gantimpala noong 1975 o Republic Literary Award for Filipino. So, ang kwentong ito is may dalawang magkaibigang pamilya ang lumipat sa Dasmariñas Village mula sa Daang Rili sa Blumentrito. Biglang yaman si Don Emilio at ang kababata nitong si Mang Antero. Utang ng mga iskera kay Don Emilio ang pagyaman nila dahil sa paghimok at pagkataguyod nito sa kanila. Nagbago ng ugali si Flor, isang anak ni Don Emilio mula nang lumipat sa Dasmariñas Village. Naging mapagmataas siya at kinahiya na ang kanyang pinagmulan panalitang buhay at nagkihalubilo sa mayayaman sa kanilang village. Samantalang si Gloria na anak ni Mang Antero at Aling Lera ay hindi nagbago ng ugali. Hindi niya nalimot ang
kababata sa pinanggalingang lugar. Nilimot na ni Flor ang ambisyon niya noon na magtayo ng sariling beauty parlor. Samantalang si Gloria ay nag-isip na ipagpatuloy ang kanyang social work na sinimula noong pangarap hanggang sa makapatapos siya ng kolehiyo. So, ang nobelang Ang Kanilang Mga Sugat, ito ay kwento tungkol sa buhay pag-ibig ng dalawang babae. Kwento din ito ng pamilya, sina Don, Emilio at Mang Antero. So, kanida ay kanang nobela kay ibuhatan na siyang title Ang Kanilang Mga Sugat tungod kay ito ay kwento ng mga karanasan, no? Mga karanasan sa tao ba ang mapait na kinabuhi kay buhay pag-ibig ni Flor at Glo. So, kani si Flor si Glo kay patalik na magkaibigan ni sila duha. Dayon, si Glo kay as isra siya kanang iyang kanang tagaan jud niya pagtagad ug pagpil ang kinabuhi isip best friend niya si Flor. Ayun. Padayon ni siya sa iyang pagtugha antud na human sa kolehiyo. Dahil kanipod si Flor kay kuha ni siya kanang grabe ito nga ng tao nga ikan sa kolehiyo dahil nikalit na og kadato ka. Kani siya kay kuha ni siya kanang murag nagamakas siya auto mabangan din sa una nga katanggingon dira tukod siya og parlor o beauty parlor kay wag na kay nagamam niya sa sapi karamihan sapi na lang karamihan na sila dito na siya dahil na sapi auto hangtod na nakatun siya so dili nagsugod na ang problema sa story problema sa novel kani si Flor naibog ni siya ni Joel kani si Joel kay naibog man niya ay naghigog man si Glo man amount to manikamot ni si Glo ay manikamot ni si Flor niya si Joel pero si Joel kay wala jud man ikaw Grounded karong. Arong. Grounded. grounded kayo. Okay na. Continue. Dayon mao to dito no so hangtod nga nagkasakit si kuan ay namatay din ni una ang kuan ang papa ni kuan ni Glo si Mang Antinero no so kani si Mang Antinero ang iyang trabaho kay usa ka maestro dayon iyang sakit kay kana bitaw kanang high blood ya ibabi mo kinabuhi sa maestro kay tension jud kayo kanang patient kinahanglan jud taas og pasensya then sa sige kim niya sa iyang pasensya kay murag gina siya ka sugakod ba murag kanang gina siya ka sugakod kanang mukuha na siya kanang high blood siya antod nga naka-decide siya nga mag-retire nya mao to namatay na yang papa ni Glo sa kanang kani nga sakit high blood nya dili na po nagsugod ang kanang sakit sabihan ni kanang ang mamatyan ng bahan dayon balik ta sa story ni Flor o ni Glo dayon usa ka adlaw ni ana kanang si kuan si Flor nagkasakit dayon naguol si Glo kay best friend man niya si Flor so isugo niya si kuan pagkamatay day ni kuan ni sa papa ni Glo kay malhin sila og laing lugar kay wala mas lang kasabot sa kinaiya sa kuan sa mag-ama nga si Don Emilio ug si Flor dayon malhin ang mag-ina nga nabilin nga si Glo ug ang mama dayon pag-adto nila sa laing lugar kay naa na ila-ila nga si Id nga nya ato dapita kay naguol siya nga si Flor na sakit so iyang gibuhat kay si Joel mamintiman mag kuyog-kuyog ni Glo so ganaan niya si Glo na ay ganaan niya si Joel ni Glo ningon siya nga adtua si Flor kay naguol ko sa best friend niya sakit siya so pagtuo nga sakit si Kuan makakuha ni si Flor nga sakit siya para maadto si Joel nya mao to pag-adto niya ni Joel kay
So sa karon level dito kay nay nahitabo nilang duha. Kay sugo man 'to ni Glo si Ed nga ipasubay sa dito si Joel daw kay murag kuan jud to nagduda na siya pa kanang nag-uol siya nganong si Joel kay wala na bitaw nagparamdam niya. Mao didto kay nakita ni Ed nga nay nahitabo ni Joel ug ni Flor. So dito nahibaw-an na pod ni Glo nga i-traitor siya sa iyang best friend niya. Karon kay kuan man kanang kini si Glo kay grabe man na siya nga mapabsaron kay social worker siya. Mao siya gagi niya sa tao, mao to kanang kuan na sila duha sumpa sila nagkaaway. Nag-away sila dahil nagkalagyo ang ilang landas. Si Flor kay ni dito sa laing lugar kauban sa iyang amahan. Kay nagkasagusan na nga mga abroad ang iyatuan. Dahil kanipod si Glo kay as is ra siya simple. Padayon sa siyang kinabuhi, December na nag-negosyo, nilampo. Yun. Ato dito ka na. Kita na. Hindi na kita kay namatay na yun ang paan. Ang papa ng Flor. Atong si Joel. O doon, yun, namatay ni siya. Dahil pagkamatay yan dito kay si Flor, nakamuna siya ni Glo. Nag-inasara naman siya. Nakabalik tanaw siya sa magalingan ba. Kaingon siya na weird ko siya na may mga tao na gusto ng halaga niya pero iyahan gitraidor. Auto balik sa Pilipinas. Banda yun ka nang nakita niya si Glo kaya dito kay na ay sagsuri hangtod nga si Joel kay Kwanman kanang si Glo ay yan nag-keep up si Joel ganito nga ni Glo niya mao to si Ed kay kanunay man naman tugwan dili Glo hangtod nga sa tanaw niya na kanang istorya si Glo ug si Joel kay mao to dito kay iya nang giparaya si Joel para ni Flor kay di na niya makaya ang kuan makasakit. So kini siya nga novel kay ang kanilang mga sugat nagisgot ni siya sa masalimuot na karanasan ng dalawang babae o dalawang pamilya. So mga part ng ilang mga nagian pero despite ana kay natay pwede nga makatunan mo ano siya. So kung ang bayag ito na aking pinili ay mapagkumbaba, mananalangin at hanapin ako at talikdan ang kanilang mga masamang gawi. Dirigin ko sila mula sa kalangin at patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. Paghihilumin ko ang kanilang mga sugat no. So kung ang tao day kuno nga so lesson na ni siya. So kung ang tao kuno nga taas og pasensya, taas og gugma sa isig ka tao, bisag unsa pa kasakit ang iyang mga magian sa iyang kinabuhi. Kaya gihapon na niya nga barog despite sa iyang mga kasakit nga nagiyan. So mao na siya ang nobela nga ang kanilang mga sugat. So ngayon, magpapatuloy tayo sa dula. Ito ay isang uri ng sining na nagsasalaysay na isang kwento sa pamamagitan ng pagsasalita at pagkilos ng mga gumaganap na tauhan. So pag sinabi nating dula, ito'y uri ng sining na may nagsasalaysay o dapat ay nagsasalaysay na isang kwento sa pamamagitan ng pagsasalita at pagkilos ng mga gumaganap na tauhan. And then, ginagampanan nito ng mga artista sa tanghalan, sa harap ng madla. Kumbaga, ang dula ay nakikita natin, napapanood o napapakinggan. Bagamat isang anyo rin ito ng panitikan na naiiba ito sa ibang kata dahil sa paraan ng paglalahad. So, pag sinabi nating dula, ito ay isang anyo ng sining na naglalaman ng pagsasalaysay ng isang kwento
gamit ang pagsasalita at pagganap ng mga tauhan. Sa dula, ang mga aktor o nagaganap na tauhan ay nagbibigay buhay sa kwento sa pamamagitan ng kanilang mga linya, kilos, at galaw. Ito ay isang makulay na paraan ng pagtatanghal na naglalaman ng mga tauhan, tagpo, at dialogo na naglalabas ng mga damdamin, ideya, at mensahe ng kwento. So, sa pamamagitan nitong dula, ang mga nanonood ay naiengganyo silang manood dahil naiengganyo na makiisa sa mga karakter at mas mapahalagahan ang mensahe ng kwento. So, ang dula ay isang mahalagang bahagi ng sining at kultura na nagbibigay buhay sa iba't ibang aspeto ng lipunan ng mga tao. Halimbawa ng dula ay ang nobela at ang dula ay kapwa itong nagsasalaysay ng mga pangyayari, subalit ang nobela ay nakalimbag at binabasa, samantala ang dula'y tinatanghal at pinapanood. So may pagkakaiba ang nobela at ang dula. So ang nobela ay nakalimbag sa isang libro at ang dula naman ay napapanood o itinatanghal. Ang dula at nobela ay parehong nagkukwento ng mga pangyayari, ngunit may mga pangunahing pagkakaiba sa kanilang paraan ng pagsasalaysay at pagpapahayag. Ang nobela ay isinusulat, nakalimbag at binabasa ng mga mambabasa. Sa kabilang banda, ang dula ay sinasagawa sa entablado at nilalabas sa harap ng manunood. Isa sa malaking pagkakaiba ay ang paraan ng paghatid ng kwento, 'di ba? So ang nobela ay isinasaad sa mga pahina ng libro, habang ang dula naman ay isinusulat upang maging buhay at mapapanood sa pamamagitan ng pagsasalita at pagganap ng mga aktor. Ang pagkakaroon ng live na performance ay nagbibigay buhay sa dula, kumpara sa nobela na mas personal at intelektwal intelektwal. So sa madaling salita, ang nobela ay para sa pagbabasa at personal na karanasan, samantala ang dula ay para sa panunood at pampublikong pagtatanghal, lalo na sa entablado o sa telebisyon. Marahil higit pang nahahawig ang dula sa pelikula, lalo na ngayon may mga dula na ring ipinapalabas sa TV. Datapwat, ang pelikula sa sinihan ay maaring ulitin ang panunood, ngunit sa TV ay hindi. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring itinatanghal ang dula. Kaya nga lamang mahigpit nitong kalaban ang pelikula. May nagsasabing ang pelikula raw ang pumatay sa dulang Filipino. Ang dula ang dula ay isang anyo ng sining na nagpatuloy na itinatanghal sa hanggang sa kasalukuyan, subalit nakakaranas ito ng matinding kompetisyon mula sa pelikula.
May ilang nagpapahayag na ng pelikula ang nagdulot ng pagbagsak ng industriya ng dula sa Pilipinas. Ang pagsasagawa at pagtatanghal ng dula ay naangkla sa tradisyon at kultura ng Pilipino. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pelikula ay umusbong bilang mas modernong paraan ng pagkwento. Ito ay nagdudulot ng hamon sa patuloy na pagpapalaganap ng sining sa dula. So ito ang iba't ibang anyo ng dula. Isa na dito ang trahedya, komedya, at melodrama. Pag sinabi nating trahedya, isang uri ng dula na nagtatampok ng malupit o malungkot na pangyayari o pagtatapos. Karaniwan ang mga trahedya ay may pangunahing tauhan na nagiging biktima ng masamang kapalaran o kamalian ng tadhana. Pangalawa, komedya. Ang komedya ay isang uri ng dula na naglalaman ng mga nakakatawang pangyayari at nagtatapos ng masaya. Ang layunin nito ay magbigay aliw at kaligayahan sa mga manonood. Karaniwang may magulo at nakakatawang mga sitwasyon. May mga pagkakamali at kakaibang karakter na nagpapatawa sa manonood. At panghuli naman ay ang melodrama. Ito ay isang uri ng dula na nagbibigay tuwa at naglalaman ng matindi at emosyonal na mga pangyayari. Karaniwan, ang melodrama ay may malinaw na pagkakabahala sa moralidad at karangalan. Ang mga karakter ay kadalasang may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama. So next will be Cha. So, dula. Alin man ang ayo ay nangailangan ng script, tanghalan at taong gaganap. Ang mga ito ang mga pangunahing sangkap ng isang dula. So, ang dula ay meron ito siyang pangunahing sangkap, meron din siyang mga tao na kung saan yung mga tao ay magkuhan sila sa tanghalan, which is kana siya is di makuha ng dula if kung wala mga taong nagaganap, wala pangunahing sangkap ng isang dula. Okay, so ang dula ay kailangan din ang musika, ilaw at kasuotan. Hindi kumpleto ang pagtatanghal ng isang dula kung wala ang mga sangkap na ito. So ang sangkap din na example is katong kaning mga musika, ilaw at kasuotan. Because kung kana siya is like kung ang dula gani nga walay kasuotan, walay ilaw and kanang walay ang sangkap, walay kanang ang musika is boring kayo tanawon. And also kasama rin ang dula sa pinagkakalooban ng gawad palangka. Okay, so next slide please. Okay, talaan ng mga nagwagi sa larangan ng dulang tatlong yugto mula 1986. So isa itong mga talaan nagwagi ng larangan ng dulang tatlong yugto mula sa 1986. So, kaning 1986 to 1987. So, Marisa, isinulat ito ng Isagani R. Cruz, awit ng Adarna. Rene, I know everyone is familiar of this, which is awit ng Adarna by Rene O. Villanueva. Muna siyang sikat mula noong 1986, tatlong yugto. Then pag 1987 to 1988,
is muna siyang talaan, which is sikat po siya og nagwagi. Muna siya ang Kung Bakit May Nuno sa Punso by Manuel R. Dusing, Politika ng Buhay at Pag-ibig by Malu Lavasti Jacob, and sa 1988 naman at sa 1989 is Puera Usog, Manuel R. Bising, Muling Pag-ibig ni Bonifacio Ilagan. Next slide, please. Okay, in 1989 to 1990 is dito naman sa year na ito ay nagwagi din ang Deuterium by Benvenido Noriega Jr. at Lesta sa Tubig Manuel R. Bising. In 1990, 1991, nagwagi din ito sa larangan ng dulang tatlong yugto mula 1986 is Baklaran by Wilfred Victoria at Kung Paano Balatan ang Talop na Bunga ni Manuel R. Bising. So, ang daghan jud kayo ang kanang giveaway ito nga dula is kang Panjud ka Manuel R. Bising, which is every year or kanang pansa year is na jud iyang pangan, which is yang dula is kanang Panjud kayo nindot. Okay, so next slide please. So maraming ka o katang pampanitikan nagkagamit ng gawad palangka ng mga sumusunod pang taon. Nagsilbing malaking inspirasyon para sa mga Pilipinong manunulat at mga team palangka. Okay, so maraming akda daw na katang papanikan ang nagkagamit ng gawad ng palangka. Kaya lalo itong pinaghuhusay ang pagkata hindi lamang para sa lubusang ikaunlad ng panitikang Pilipino. So next slide please. Okay. Isa itong dulang isahing yugto ni Dioniso S. Salazar, ang Crucipejo. So ang Crucipejo ay isang bagay na matatagpuan sa mga dalanginan o altar. At naiba sa cross sapagkat may imahe ng Kristong nakapako na nagkalagay dito. So kani siyang Crucipejo is kuan siya, which is ni Dioniso S. Salazar. Kuan siya, mura din siya cross. I think naka-X siya, which is nagapon siya kanang nagapon si dito si Jesucristo. Bagaman may salitang krusan, mas angkop ang krusan sa paggawa o paglalagay ng hugis na ekes o ekes ko siya na natawag ding cross. So, parang cross gapon siya pero yung forma kay X. Okay, so next slide please. Sa mga tauhan nito, meron si Preciosa, si Padre Luis Ortiz, Don Efren Anding, at si Luna ng isang bayan ng Nueva Ecija sa panahon ng Webes Santo. So, kani siyang story is kanang paano siya sa istorya na ito ay nakuha siya pag Webes Santo, which is ang main character ani is si Preciosa o si Padre Don Efren. So, kani siyang story is, oras ng dapit hapon, pagitan ng ika-5 at ika-5:30 ng hapon. So
So pagtaas ng tubig ay nakita ng isang maganda, which is kani siya si Koan. Mo ni siya si Precious, which is kanang mo ni siya kanang magandang dalaga. Which is kani siya is na siya kanang atigang na siya kanang something nga kanang itong sa pangalan ni kanang kapatid nga binipini magdalampot isang taonan ipit ng kanyang halaman. So na siya halaman dahil daghan siya mga flowers ana siya. Then also kani siya is si Preciosa ato is ni siya ni Padre Ortez, which is si Preciosa is kanang napan siya like kanang version na shop ni Padre Ortez. Dayon si Padre Ortiz na siya kanang siyang isang binata nagdamot sa yung tabi. So nagkuan sila, nagtawa sila kay tungod atong nakuyawan si Precious daw ni kuan kay abin Precious nga kanang abin Precious nga kanang sana kanang ungo daw si Padre Ortez na mo to nagpag-bless niya ni Padre Ortez kay kanang ni question si Padre Ortez bang ngalong kanang na kwan daw siya nahadlok na kanang abi niya nga ungo daw si Padre Ortez. So next slide please. So si Preciosa ay isang magandang dalaga, si Padre Luis Ortez. Moto siya okay, yun lang po at maraming salamat.